Muli po, isang magandang araw mga kasaka. Ngayong araw po ay magtuturo tayo. Magbabahagi tayo ng kunting kaalaman patungkol po sa pag-grafting. Bali itong isi-share ko ay yung para sa akin, para sa base sa aking karanasan, ito yung pinaka-effective way ng pag-grafting. So bago tayo mag-umpisa sa pag-grafting ay kailangan natin maghanda ng mga gagamitin natin. Ano-ano yung mga ito? Ito yung sa akin ang ginagamit ko ito cutter. Kung may grafting knife o budding knife, mas mainam po. Pero sa akin ito ginagamit ko. So bago natin siya gagamitin, kailangan natin i-disinfect muna para walang siguradong walang sakit na madadala sa ating mga iga-grafting na fruitress. So ayan, nagamit kong pang disinfect ay ito ay tubig na hinaluan ko ng sunrox. So pwede namang alcohol o chlorox, chlorine, ganun. Tapos dapat meron din po tayong grafting tape. Yung iba pong ginagamit nila ay ito, yung cellophane o plastic ng ice bag. Hihiwain lang ng pahaba, tapos pwede na siyang pang gamitin grafting tape. So grafting tape, tapos kailangan din natin ng ice bag, anong tawag nyo dito, pwede rin yung plastic ng ice candy. Ayan. Tapos dapat meron tayong rootstock syempre. So ang i-grafting natin ngayon, ito ay mangga. Tapos meron din tayo ditong rambutan. So ano pa ba? Ito kailangan din natin ng sayon ng mangga. Siyempre mangga yung rootstock natin, dapat mangga din yung sayon natin. Meron din tayong dapat meron din tayo sayon ng dito para sa rambutan. Ayan. So simulan na natin. So una ay babawasan natin ito, lilinisin natin siya. Ito po ay mangga. Ang variety po ng ating mangga ay Indian mango po ito. Lilinisin natin para makita natin kung saan magandang ipatama. Tapos putulin natin dito. So sa pag-grafting, dapat po piliin natin, hanapin natin yung hindi masyadong matanda. Kapagitan po siya ng matandang yung puno niya, hindi naman masyadong bata. So dun tayo sa yung kaya pa malambot lang hiwain para madali. O sa akin dito, pwede naman siya dito, kaya lang medyo matigas na siya. So kung dito natin siya idudugsong, ang ginagawa ko dito ay sa balat ko na lang, balatan lang natin, tapos doon natin idudugsong. Pero ito medyo malambot pa, kaya gitna yung kukunin natin. Yan, mga 1 inch. Biyakan lang natin siya ng 1 inch. Tapos ang method pala na ito natin ng grafting natin gagawin ay clip grafting. So ayan, dapat meron siyang yung sayo na kukunin natin ay yung bilog pa yung kanyang yung kanyang talbos, hindi pa bumubuka. Ito lang. Yakat natin siya ng V. Yan. Yan lang. So ayan. Okay na siya.
Tapos puputo lang ako ng maikli lang, grafting tape. Tapos babalutin na natin siya, italian natin at hindi masyadong mahigpit dahil itong mangga ay hindi naman siya ganun kasulit yung kanyang kahoy o kanyang puno, kumbaga yan, sakto lang, hindi maluwag at hindi masyadong mahigpit. Okay na yan. Ito, pag grafting tape yung gamit natin ay hindi natin, kahit hindi na natin itali, didikit na siya ng kusa. Pero sa akin ginagawa ko para siguradong hindi kakalas. Ayan. Tinatali ko siya. Inubulan ko pa rin siya. Yan. Tapos ay lagyan natin siya ng cellophane ng ice candy. Bakit kailangan natin lagyan ng ganito? Para nilalagyan siya natin ng ganito, ng cellophane, para magkaroon siya ng moist at hindi ma-dehydrate yung sayon na yung binugsong natin dito sa rootstock. So yun ang magiging magpapanatili ng kanyang na sariwa siya at hindi matuyo. Siya. Tapos makikita natin na kinabukasan magmo-moist siya. So makikita natin may moist yan. Good sign po yun na success yung ating ginawang grafting. Tapos susunod ito Indian mango pa rin. So dito ko na siya ikakat din dito. Malambot pa naman to eh. Yan. Yan. Tapos bibiyak lang natin ang 1 inch lang po. Tapos ikakat natin ng paliter V ang ating sayon. Malambot na po yung sayon ng mangga. Okay na po siya. Dudugsong na natin dito. Tapos ganun pa rin. Same process pa rin po ang gagawin natin. Kukuha lang tayo ng maikli lang. Stretchable dito. May stretch siya. Ayan, dumidikit agad siya. Tapos babalutin natin ulit ito. Hindi siya maghiwalay. Lalaki natin. So para hindi na rin po siya basta-basta matuyo, bukod sa lalagyan natin siya ng itong silicone ang plastic. Huwag natin siya ilagay dun sa masyadong naiinitan na direct sunlight. So ilagay natin siya sa medyo nalilibunan din habang hindi pa stable yung kanyang wala pa siyang daan. So yan po, ganun lang po. Same process yun po dito sa rambutan. Hindi natin kukunan para hindi masyadong umaba yung video natin. Ganun din po yung proseso sa pagbubukson o sa pag-grafting ng rambutan. Same process yun po sa mangga yung ginagawa natin.
So salamat po. Ah, hanggang dito na lang muna yung ating video at isang magandang araw po muli sa ating lahat.